Hi guys, welcome in this channel. It's a general reading for collective your energy at this time. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel, come and save me before I fall apart. Tatlo lang naman, so kunin ko na ito. Ta-da-da-da-da, ta-ba-na-tam, to-ta-de, baga-ba-shan. I'm so lonely, broken angel. Wow. Ito ang ini-embody mo energy, truth, no? You are strong, powerful, kasi dragon yun nandito. Siguro naisip ko yung pinakita sa akin sa vision ng God na sinabi niya sa vision ko din na panahon na para lumabas yan kasi merong parang baka buntot ng dragon yun, yung parang buntot ng devil pero hindi siya pula. Kasi may meaning yan eh, yung dragon is power, strength, di ba? Yung dalawa kasi doon buntot na parang may ano eh, yung lumabas sa bandang pit ko. Buntot na parang may arrow sa dulo. Alam niyo, parang may matuli siya sa dulo na parang arrow. Tapos yung dalawa sa lion at buntot. Bali, 4. So, sa isip-isip ko, baka sa dragon yun. Kasi ganun ang buntot ng dragon eh. Yan siguro yung sabihin. Kasi yung mga hayop, di ba, may meaning yan. May meaning sila, kagaya nitong dragon. Strong, powerful. Di ba, ganon. And, syempre capable pa dragon, no? And, walang limitation ang kayang gawin ng dragon kasi pwede siya maglakad sa lupa. Pwede siyang lumangoy sa tubig, pwede din siya lumipad, o di ba, wala limitation. And but dito ay ano parang dominant yung blue, no? Nakita niyo blue, it symbolizes truth and as well as wisdom, yung blue. So maybe you are starting or ginagawa mo na yung pag-reveal ng truth using your wisdom na mga na-accumulate mo, na na-acquire mo wisdom or wisdom from God na sinishare mo or nire-reveal mo yung katotohanan, no? Kasi sumisimbolo ng truth to para ma-set free yung mga ina-bandage or yung mga na-manipulate or yung mga hindi aware, no? Yung mga parang blinded or maybe spiritually blinded. Madami kaya yung spiritually blinded, yung mga ganong tao na like yung nagda-drugs, they're spiritually blinded. Spiritually blinded yan. Yung mga pupunta sa mga casino, nagsusugal. Basta yung mga sugarol yun, they're spiritually blinded. Of course, ayaw nila ng katotohanan from God kasi na-enjoy nila o parang masaya sila sa temptation ng devil. Those were temptations of devil. Hindi talaga nakakabubuti yan. Kagaya ng drugs and yung mga pupunta sa mga clubs, mga ganyan. Alam niyo yung temptation ng devil. Yung mga ganon. Kagaya dun sa Jericho. Yan sa Jericho na lugar. Ano ba yan yung? Jericho ba yun? Dinestroy ng God? Jericho ba? Jericho ba yan? Ano ba yun? Sodom at Gomorrah din. Hindi iba yun eh. Jericho ata yun. Basta may gano'n na kagaya ng panahon din ni Noah na may mga madaming taong evil, nagsasaya, nagiinuman, gano'n, nag-enjoy sa buhay, na syempre maragya ang buhay nila, gano'n, na na-enjoy nila yung buhay. At bigla na lang inanaw, no?
at nilipol sila kasi they are evil and siguro yung mga ginagawa nila mga ano talaga evil talaga maliban dun sa mga yung puro luho, puro kasalanan, sinning, they keep sinning. Yan. Kaya, yun. At yung panahon na yun, kasi may mga ni-film din, kaya, yun, talagang pinaanaw ng God dito sa mundo to. So, yan. And also, strong yung personality mo eh. And, siguro powerful din yung voice mo, powerful yung mga sinasabi mo. Ganun pagkatotohanan eh, powerful yan siya. No? Yung word ng taong totoo ang sinasabi. Na yung taong, o yung mga taong they speak the truth. Powerful ang mga lumalabas sa bunganga. Kasi nga, hindi ibig sabihin na yung mga kursa, hindi. Kundi, alam yung tatatak talaga sa isip ng mga makakarinig. Alam yung meron siyang ano talaga, bakat sa isipan ng mga karinig. Basta totoo yung sinasabi. Kaya merong mga nagre-retaliate na mga matamaan na evildoers na hindi nila matanggap, they're not comfortable, they're not happy, they're irritated sa katotohanan. Ano ba ang purpose ng God kung bakit? I think you have a mission to reveal, to speak the truth, na ibulgar ang katotohanan, na expose ang mga deceit, to set others free, no, from their deceit and manipulation and lies, and from the bondage. This is you. Anong purpose ng God kung bakit mission mo ba yan from God? Yes. At yung para ma-target din yung, para masapol yung ano. Pero, ano siya, parang meron kang hinahunt. Ganon na parang may masapol sa sabihin mo na katotohanan. May masapol through your word. Yeah, may masasapol, oh. Alam niyo, may matatamaan. Yun. Meron kang mission from God para masapol, matamaan, ma-hit mo yung mga makasalanan, mga evildoers, mga ganun. Oh, ang dami niyan sa social media. Yung in-expose nila yung mga lies, deception. Actually, yung sa profile ko dyan, panood ko yun sa Facebook, guys, na vlog siya ng babae na yan mismo, tapos dinagdagan ko lang. Basta, napanood ko yung kanina. Sisi ko, oo nga, no? Yung mga, alam yung mga deceitful, mga evil, gagawan ka nila ng dirty, like, gagawan ka nila ng deceit, like, kunwari, palipad hangin, eh, syempre, mapasunod na isipan mo yan, para makontrol ka nila, tingnan nyo mga nagagawa ng budol-budol gang, no, sa mga victim nila, wala sa sariling biktima nila, nakukontrol nila, binibigay ng mga biktima nila yung pera, alahas, kung nilingin nila dun sa biktima nila, kasi na orasyonan, yung mga ganun ba, tapos, kunwari ganun, no, tapos, kunwari, pwede ka nilang utusan na magsalita ka ng ganito, ganyan, na para maging irritated, gawan ka na ng witchcraft, or kung ano mang deceit, kasi dito sa mundong to, ang daming deceit dito eh. Ang daming mga pahay na ginagawa, o kaya ay maging cold ka sa person mo, tapos awayin mo yung person mo, mga ganon ba, no? Eh, syempre, ikaw na ngayon ang lalabas na masama, o ganon. Basta ganon, yung mga ginagawa ng iba, no, hindi naman lahat, pero may mga ganyang deceit kasi naobserbahan ko din yan eh. Tapos,
ay kumbinsihin daw nila yung mga tao, ibang tao na they will try to convince others na nasa iyo ang problema. Pero yun pala, kay deceit lang pala nila yon. Like yung mga victim ng palipad hangin, gano'n ang mga ginagawa nila sa kanila. Kaya, di ba, parang natutulala o parang wala sa sarili, lutang. Kasi nga may mga palipad hangin, gano'n yung mga effect niyan. Tapos parang nakukontrol, napapasunod, di ba? Gano'n yun. O kaya ay deceit naman na nagsusumon sila kasi nagbenta sila ng kaluluwa sa devil, nagsusumon sila ng devil para manipulahin yung isipan ng victim nila, sinusumunan nila para pasunurin sa sayaw nila, sa gusto nila. O, tapos palabasin na masama siya, ganito ganyan, no? I-convince nila yung ibang tao na masama siya, ganun, na ganito ganyan, siya talaga may problema, okay, palabasin na baliw, no? Yung pala kay ginawa lang pala na witchcraft o sinumuna ng devil na para influensyahan yung isipan, manipulahin yung isipan, ganun. Di ba? Kita niyo madisit ng ibang tao na mga evil pala. So, yan. Para maging aware din yung marami, no, sa mga deceit na yan. Para, ay, alam ko na, ginawa lang to ng ganito, ganyan. O kaya, ako ginawa lang ako ng ganyan, kaya nagkaganon ako. Diba? So, yan. Para masapul, no? Masapul yung mga, alam niyo, they continue keep doing evil and they keep sinning, yung mga ganyan, no? At para makita nila ng maliwanag o fire energy yung katotohanan, no? Yung katotohanan, which is truth from God. Yan, ganyan. Ayan. And then, na hinahide, na ayaw mabuking, ayaw malaman, ayaw ma-discover ng mga gumagawa ng ganyan, ayaw na ma-expose na syempre ng mga gumagawa ng deceit at mga pahide na yan at mga evil, no? Ayaw nila ma-expose sila. Kaya nag-retaliate sila pag na-expose sila, pag binubuking sila, pag binubulgar, no? Ma-atake sila, mga ganun ba, nag-retaliate. Para magkaroon din ng justice for sure, kasi merong ano dito, merong scale dito, guys, no? Kasi merong sword din dito para maklaruhan ang mga tao na may hustisya sa God, na may parusa ang God. Clarify ko, tama ba na may parusa ang God? Through that, na hindi na may parusa ang God, na parusahan sila ng God. Yan ba ang term dyan? Kasi may scale parang justice. Naparusahan sila ng God. Ayun, naparusahan sila ng God. Yan. Sa mga evil doings nila, yung mga taong they continue keep doing evil, keep sinning, mga ganyan. Alam niyo yung mga gumagawa ng mga deceit, mga ganyan. No? See? Para masapul. Masapul daw sila. Para masapul. Boom. So, meron pa dito. Hindi ko na-explain sa taas. I-clarify ko lang muna, no? Dito. Wala na yung devil sa buhay mo, Yung gusto mangontrolo yung pwede din mga kampo ng kadiliman or devil talaga na minamanipulate ka, nirestrict ka, kinokontrol ka, gusto kang pigilan sa mission mo from God. Wala na, hindi na siya nakapangontrol sa'yo, hindi ka na niya nalimitahan, hindi ka na niya nakukontrol, hindi ka na niya nalalagay sa cage, hindi ka niya na nakukulong, yung gano'n. Ganyan talaga pag may mga mission ka from God. They will try to
put you in a bandage or kaya yung ikulong ka nila, no? Kasi gusto ka nilang pigilan yan sa mission mo eh. Kasi pagka mga ganyan, madaming maging aware, makarealize pag mga ganito, madaming makaalam na ng katotohanan. Kaya ano ba to, as in devil ba tong gusto mangontrol sa'yo? Devil talaga. Devil. Kasi malalaman yung kanilang mga tricks, deceit din eh. Kasi ang galing kaya ng mga yan magmanipula at mag-create ng kasinungalingan sa isipan ng mga tao. Ang galing kaya ng mga yan na mangkumbinsi. Sino nang aware dyan na kinukumbinsi pala sila ng devil at ng mga kampon yan, magalamay niya na sumunod sa kung anong gusto nila, like gumawa ng kasalanan, gumawa ng deceit, o mag-take ng drugs, yung mga drugs na mga naging drug addict, yung mga nagda-drugs, yung mga ganong drugs bla. Kaya gaya ng cocaine, mga ganon. Ewan ko ano pa ba yung iba. Marijuana, mga shabu, mga ganon. So, yan. Gusto kanyang pigilan, gusto kanyang kontrolin, gusto kanyang ikulong para hindi mo magawa to. Pero, malakas ka, no? Strong. And, hindi kanya makontrol, no? Hindi ka na niya makontrol, hindi ka na niya mapigilan, hindi ka na niya makulong. And, Palace of Cups. Actually, sa loob ng tahanan nyo, happy, no? Happy, fulfilled ka naman, masaya ka naman. Nandun yung love, harmony, balance. Alam niyo, may empathy kayo may empathy o may pagmamahalan sa inyo sa loob ng tahanan ninyo bilang mga pamilya. Yung ganun, yung Palace of Cups. Or pwede ding mag-umpisa kung hindi man ganun ang sitwasyon ay pwede mag-umpisa na ganyan, no? Kasi wala na to eh. Yun ang mamanipula na devil, no? And maging close na kayo ng person mo, or kung sakali na hindi mo pa na hanap or hindi mo pa nakilala o hindi mo pa kasama yung person na the one for you, na meron kayong spiritual connection na ibig sabihin you are meant to be together. Pag mga ganito na parang maybe this is a twin flame connection, or twin flame mo ba yan? Sa Six of Cups dyan. Bakit twin flame mo ba? Twin flame mo yan siya. Maging close na kayo, parang mag-umpisa na maging close kayo, kasi hindi na kayo makontrol ng devil. O lalo na ikaw, hindi ka na makontrol ng devil, hindi ka na niya makulong, hindi ka na niya hindi na kayo mai-separate ng devil sa isa't isa. Itong twin flame mo, may twin flame ka daw. Yung twin flame, ang alam ko yung twin flame ay meron kayong mga similarities niyan. Based sa research ko. Na-research ko lang sa Google, sa YouTube, gano'n. Pero hindi mo yan half soul ang twin flame daw. Ang twin flame ay, ano yan siya eh, yung nakaramdam kayo ng insecurities sa umpisa. Gano'n. Pero kayo nakaramdam ng insecurities sa isa't isa. Tapos, parang hindi kayo magkasundo, parang or dahil may insecurities, parang makaramdam kayo ng insecurities sa umpisa, no? Ganon. Parang i-compare nyo yung isa't isa. I-compare nyo yung sarili nyo sa isa't isa. Ganon. Kaya nga, pagka nakilala mo yung twin flame mo, nagkaroon ng relationship sa inyo, para magkakaroon ng clash. Kasi, makaramdam kayo ng insecurities eh. Na parang i-compare nyo yung sarili nyo sa isa't isa. Ganon. Pero meron namang, purpose. Kung bakit makaramdam kayo ng insecurities. Para mas lalo kayong mag-thrive, mas lalo kayong mag-grow, no? Mag-grow talaga.
kunwari, nakita mo yung twin flame mo na magaling siya kumanta o magaling sumayaw. Mag-aaral ka ngayon kahit hindi ka pa marunong kumanta o hindi ka magaling kumanta o sumayaw. Mag-aaral ka ngayon kumanta at sumayaw hanggang sa gumaling ka. Ganun. Basta nag-grow ka daw niyan eh. Nag-grow ka niyan. And then, so mag-umpisa na maging close kayo sa isa't isa at makip nyo na yung isa't isa. Magkaroon na din ng stability sa buhay mo, finances, na stable ka na and secured o makapag-ipon ka na ng pera, na may ipon ka na. Sa ganun ay secured ka na financially. Yan naman ang purpose, di ba, kung bakit nag-iipon. Para maging secured financially. Para may pangkapital kung nasa business ka. Para may pangkapital ka sa goal mong business. Para kumita ka pa. Alam niyo, pagka business-minded ka. Ganun. Ayaw ko nang pabain pa. Basta ganyan siya. And, sino ba itong twin flame mo? Ano energy? Ano energy ng twin flame naman dito ko? Twin flame. Sino yung twin flame mo? Ano embody energy ng twin flame mo? Ay? Queen of Water. Parang emotional or maybe in love, affectionate. O in love sa'yo or nakaramdam na emosyon pagdating sa'yo, empathy, naging caring. Pero ano to eh, mataas naman self-esteem ito, confident na person, may believe to sa sarili niya, no? May believe to sa sarili niya, may tiwala sa sarili niya o sa kainan niya. Ganyan siya. Ano kaya mangyayari sa inyo ng twin flame mo na yan? Kasi twin flame mo daw yan eh. Yung twin ray yun ang half soul daw. Based na panood ko sa YouTube. Pero pag twin flame, di mo daw yan half soul. Ewan ko kung totoo ba may half soul na yan. So yan. Heart. Ay, hala. Kakasal kayo nito. Magkaroon na ng relationship, start na magkaroon ng balance sa inyo, maging close na kayo, magkaroon ng maging harmonious yung relationship ninyo, o yung there's harmony, o ibig sabihin pagsamahin na kayo, gano'n, no? At maging close nga kayo nito, palapit kayo sa isa't isa, o you will start a relationship, o there's heart here, mabuo kayo, no? Maging mag-lover kung hindi mo pa lover yan. Basta ganun. Kung mag-umpisa na kayo magsama, pwede din. You will, kung makabuo kayo ng relationship, there's love, harmony, balance sa inyong bubuoy na relationship. So yan, ano pa ang mga next na mangyari sa inyo ng twin flame mo kaya? Hala, magsasama talaga kayo sa isang bahay. Parang simpleng bahay lang, parang ewan ko lang kung malaking bahay o picture lang naman tayo. Basta magsasama kayo sa isang bahay. Tapos, this is site. Ito yung parang pambungkal, no? Pambungkal ng lupa. Ginagamit sa pagtatanim yung site. Yan. Dati yung pagbasa ko nito, site. Pero nung sinearch ko sa Google, minsan ko lang kasi masumpungan yung gandong word. Tinawanan siguro ako iba nun. Dati. Eyesight pala. Nakakahiya naman. Diba? I'm not perfect. Basta ganon. Ito ay pangbungkal to. No? Pangbungkal ng lupa. Ginagamit sa pagtatanim. So, ibig sabihin magtatanim kayo sa paligid ng maging bahay ninyo o yung tahanan ninyo o maging bahay ninyo. Ganyan. At parang napaka-peaceful lang maging buhay ninyo, no? Peaceful yung paligid, peaceful, there's harmony, balance, at masaya naman kayo na contented kayo sa buhay nyo, no? Number 10, no?
Anong darating sa'yo? Contract. May soul contract talaga kayong dalawa. So, ibig sabihin yung mga katuluyan mo, o mapapangasawa mo, twin flame mo. Kasi may house dito, may bahay dito, and there's a heart, no? So, may simbolo ng union yan, no? Or, pwede din kasala na nga yan eh. Walking away. Ito din yung darating sa'yo, yung aalis ka. You will walk away. O aalis ka sa, ewan ko kung saan ka ngayon, ang sitwasyon mo ngayon. O pwedeng person ang layuan mo. You will walk away. And then, more clarification. And then, you will walk away. And then, papasok ka na. You will walk away from maybe a place or person or situation. And then, you will enter in a place or situation or a new path, a new journey na alam mo yung na-appreciate ka or ma-appreciate mo na yung buhay o appreciated ka. Ganon. Appreciation. Na masaya ka sa buhay. Na yung naka-relasyon may na-appreciate ka. O yung mga tao sa paligid mo ay na-appreciate ka. So, doon ka pupunta o papunta. No? Yan. Kasi lalayo ka sa, maybe it's a place or situation or person hindi ka na-appreciate. Ganon talaga yung best yan pagka hindi ka na-appreciate. Kunwari sa person, you need to walk away na lang. Tanggapin na lang. Hindi naman lahat ay gusto ka. Ganon na lang. Diba? Para hindi ka na ma-stress. Kunwari kung may nakarelasyon ka na ayaw sa'yo, okay lang yun. Ganon dapat. Huwag mo na yung ipilit yung sarili mo. Kahit sabihin pa na kunwari inayuman siya ng iba, minanipula, ng mga witchcraft, ay tanggapin mo na lang at ang buhay naman dito sa mundo ay pansamantala lang naman, no? Yung mga gumagawa ng deceit ay at witchcraft ay alam niyo naman may parusa ang ganyan. So yan, may parusa ang ganyan. Iba ang parusa ng God. Hindi yung katulad ng sinasabi nila na karma. Hindi ganun. Hindi ganun ang parusa ng God. May parusa ang God sa kabilang buhay. Basta, alam nyo na yan. Ayoko na ulit-ulitin. So, yan. Sana kung hindi nagsibago yan, parusaan talaga ng God yun dun sa kabilang buhay. Yung mga gumagawa niyan. So, yan. Yung mga gumagawa ng mga deceit, lalo ng witchcraft, guys. Demonic kasi yan eh. Napaanib ka na sa kadiliman yan pag witchcraft eh. Pero, sa mga gusto magbago, bakit naman hindi, no? Kung gusto magbago. So yan, appreciation. So, talagang dun ka na pupunta sa lugar o situation or person na ma-appreciate ka. Yan. Kung sa lugar naman, yung mga tao doon, ay ma-appreciate ka doon. O kaya ma-appreciate mo yung lugar, buhay doon. Kung person, appreciate ka ng person na yan. Masarap kaya sa pakiramdam pag na-appreciate ka. Alam niyo kung bakit hindi kayo ma-appreciate ng ibang tao? Kasi umiiral sa kanila, inggit. Instead na appreciate kayo, kunwari maganda mukha, pakulang pa kayo kasi magandang mukha niyo. Kagaya ng ginawa nila sa mukha ko. Kasi, hindi naman sa narcissistic ha. Kaya kumpara ko yung mukha ko ngayon sa mukha ko dati, napakalayo talaga. Kaya nga pinakulang kasi gusto makipag-compete sa ganda ba? Ganon. Pero okay lang. Importante ay I'm doing my mission. Kahit pa paano, okay naman. O diba? Mukha lang yan. Niling ko naman yun sa God na dati.
gusto ko yung mukha ko yung parang, yung kawig na ng mukha ko na, yung pinakita niya sa na-reveal niya sa vision ko na, yung si Ashira ako doon. Siya yung asawa ko. Sabi ko, gusto ko gano'n yung mukha ko. Parang magkahawig-hawig na tayo ko ba? Joke lang. So, ayan. Para maiba naman, di ba? Nagsawa na din ako sa mukha ko dati. So, ang asar. So, nagpakula at nagkulaw ng mukha ko ba? Yung devil pala nakachinto. Yung devil. Ano ba to? Clarify natin yung devil kasi may sungay eh. Devil ba yan? Nakachin. Diyan. Hindi. Ano ba tong nakachin? Ito elemento ba yung nakachin? Elemento stagnant siya clarified by hangman. So, stagnant. Hindi ibig sabihin na naka-chain talaga siya. Stagnant yun siya. Ibig sabihin hindi makagawa ng scheme, deceit against you. Stagnant. Kasi yung mga ganyan, gumagawa din ng deceit yan sa mga tao. Kasi porket hindi sila makikita. Basta ganun. Stagnant. That's why, naka-chain siya. Sabihin na natin, naka-chain siya, no? Karoon na ng balance sa buhay mo. Maging komportable ka na, ma-relax, ma-heal, ganyan. Maging balance, stable. Siyempre, kung gawan ka ng deceit, pero kung apektuhan ka, magtagumpay ka na ng deceit, para ma-outbalance ka niyan, ma-unstable ka, di ba? Kagaya na lang kung atakin nila yung isipan mo, yung mga spiritual attacks, manipulahin nila, i-oppress ka, paano ka maging stable yung isipan mo, di ba? Lalo at hindi naman nakikita yan. Buti kung makita mo yan. Elemento, hindi mo makita yan. Kung makita, wala, hindi nyampas mo na, lalayo na, di ba? Kaya sa buhay mo asin. Zabanat siya, sotsare, margama siya. Destiny, magkaroon na ng balance and mag-start ka na kung ano yung kapalaran mo, kung ano yung dinistin sa'yo o tinadhana sa'yo ng God, no? Ganon. Minsan kasi na-misunderstood din natin yung kapwa natin, lalo na kung may mga pinagdaanan din tayo. Sila may mga pinagdaanan din na may mga gumagawa ng deceit sa kanila. Meron pala mga nang-oppress din pala. Yung mga ganun. Ang maganda dyan ay kung sino yung naka-experience ng oppression, minamanipulate yung isipan, minahunt ng mga demonyo, mga ganun ba? Tulungan, no? Tulungan. Huwag magsaya sa actually yung mga evil kasi yan ang masaya sila kaya sila gumagawa ng mga evil deceit. Masaya sila pagka gumagawa sila ng mga deceit o kaya lalo pag nagsaksin yung kanilang mga deceit, yung mga ginagawa nilang scheme and deceit. Pagka nakita nilang nagdurusa yung iba, lalo kung kagagawa nila, pero nakikita ng ganyan. Parusa yung God sa mga ganun, sa mga evil na yun. Well, I know, mahilig ka na talaga ma-rejuvenate, makapag-rest o makapagpahinga, mabalance yung mga chakras mo, hindi ka na ma-atake pag mga ganito, strong ka na. And more on healing, no? Mag-heal ka na, maging strong yung aura mo, chakras, maging active na yung chakras mo, ganoon. And makalm na yung mind mo, experience mo na yung makapag-rest, rejuvenate,
Ayan. At ma-heal totally. Maging active na yung mga chakras mo at ma-clear na yung energetic field mo. Tanggal yung mga negativity, mga ganyan, bad energy, mga curse, hex, checks, part ng healing yan. Mga evil, matanggal na yun sa'yo. Manipulations ng iba sa subconscious mind, matanggal yan sa'yo. Ano kaya ang destiny mo? Related saan? Using this. Sa inaantay mo. Yung destiny mo related sa inaantay mo. Ano inaantay mo? Yan. Ano ba itong inaantay mo? Maybe this is a person. Kung person to nakadestin sa'yo. Pwede din kasi yung destiny mo ay maging prophet, scribe, related sa mga, siyempre, spiritual, more spiritual yan. Kasi destiny from God ay tinadaan ako ng God, diba? O kaya ay spiritual teaching, o ikaw ang gaganap sa revelation, sa isang nakasulat sa revelation, mga ganyan ba? O kaya maging demon hunter, mag-hunt ng evil forces, yan alam ko mga destiny from God eh. Okay, mag-guide, magbigay ng advice, mag-reveal ng katotohanan. Actually, nag-reveal ka ng katotohanan. May mga masasapol o nasasapol. Pag mga ganun. Kung person ito, tunay o totoo ang pananalig niya sa Diyos. Guided as well. At mahilig manalangin. Ito, nakita niya naman. Tunay na maka-Diyos. Tunay na may takot sa Diyos. Naniniwala sa Diyos. Yung mga ganyan siya. O kung ikaw naman to, ano ba itong destiny mo? Yung magsama na kayo ng twin flame mo? Hindi. Maging tunay na servant ng God. Hindi ganyan ang destiny mo na maging tunay na servant ng God. Kundi, related sa makareceive ka ng mga ang sabi ay ano daw you will be guided ng God. Sasabihin mo ng mga katotohanan. Tama ba? Yun ang rinig ko eh. Oo. You will be guided. Actually, ginagawa mo na eh. Oo. You will be guided. Yan ang destiny mo. Okay? Yan talaga ang destiny mo. Yung nakatadhana sa'yo kasi related sa spiritual talaga yung mga destiny. Ganyan ang mga destiny from God. No? Yung iba naman, akala nila yung destiny ay yung kagaya ng magsama daw sila ng person niya, ito ang destiny nila na mapangasawa niya si ganito ganyan. Ewan ko kung destiny ba from God yan. Baka yung iba kasi may purpose agad kung bakit sila pagsamahin, may ganoon silang gagawin mission together. Pero kadalasan talaga ng mga destiny maging scribe, mag-reveal ng truth from God, mga correction, magbigay ng guidance, no? Mag-share ng wisdom, magbigay ng warnings sa mga tao. Basta sinabi ko na, diba? Ayoko na ulit-ulitin kaya medyo parang may na-atake din sa isipan ko. Medyo bag down isip mo. Basta ganun. May nabato ata ng palipanahangin ko kanina. Pero I think hindi ako gano'ng penetrate ngayon. Ewan ko lang. Basta kaya medyo parang low bat.
parang hindi ganun ka active yung mind ko. Basta ganun. Martes pati ngayon. You know. Ano pa yung destiny mo na inaantay mo? Related sa inaantay mo yung destiny mo eh. O mag-share ng knowledge, which is knowledge from God, truth from God, mga ganyan. Kaalaman, mag-share ng knowledge. Yan ang iyong destiny. Ganyan naman destiny from God. Yan. Akala ng iba yung destiny nila yung sumikat, yumaman. Hindi ganun ang destiny from God. Mga ganyan ang destiny from God. Nilin lang na sila ng devil. Tapos yung iba naman, gusto lang pigilan yung destiny daw kasi yayaman daw, kasi sisikat daw, si ganito ganyan, kasi yan ang destiny niya. Yung pala kayo nag-guide sa kanila, devil, no-joke na sila ng devil para gumawa ng mga deceit and scheme, manipulation, na-block ka nila yung destiny daw na ganito ganyan. Kay destiny daw, na maging mayaman daw siya. Actually, yung mga destiny from God, ganyan. Ganyan. Kaya mag-scribe, maging prophet, kasi from God eh. Yung mga destiny na sumikat, yumaman, na sinasabi nila, ay siguro blessing na lang from God yun, kung galing sa God yun eh, pero sabing destiny, hindi. Kasi pag may destiny, isang tao may purpose ang ganyan, gagamitin niya sa plano niya, ano yung purpose niya. To serve God. Through that, you will serve God. I'm so lonely, broken angel. Dito sa mundo, madaming paninang dito. And maaaring isa din to, pero wala akong tinanong kung ito ba yung destiny mo. O ito pa ba? Baka mag-travel ka, no? At mag-share ng knowledge sa mga tao. Kasi related din dito na gag-guide ka ng God, o kahit yung Son of God na si Jesus Christ ang mag-guide sa'yo, o God mismo, ay gag-guide ka ng God na kung ano yung sasabihin mo na katotohanan from God, no? Which is to reveal the truth from God. Yan. To share the knowledge from God, to share the knowledge naman, pag-aralan mong knowledge. Kung nag-aaral ka na nag-aaral, nagbasa ka, nag-research ka, mahilig ka mag-research, madami kang nalaman, may purpose ang God doon. Para i-share mo yon, hindi para i-keep mo sa sarili mo, hindi para maging selfish ka, kundi para i-share mo yon sa maraming tao yung mga knowledge na yan. Of course, hindi siya ng mga pang-harm na knowledge siya, kundi truth from God na mga knowledge, to reveal, to expose the truth, to expose, pwede din, to expose the deceit, mapahay na ginagawa ng iba, to reveal the truth, no? To make others see, realize what's the truth. Mga ganon, no? And through sharing, and also mag-share ka ng knowledge. Yan. Baka kasama yan, yung mag-travel ka kasi mag-share ng knowledge, mangaral, mga ganyan ba. Katulad din dito kanina sa banggit ko. Huwag ko na ulitin. Magmukha ako paliyanin. So yan.
pa yung destiny mo. Ito kayong gamitin ko. More clarifications. Ano pa yung destiny mo? From God. Maliwanag. Kung na-notice mo maliwanag dito. So yung tatake mong path o yung maging buhay mo na maliwanag. Kasi you will be serving God's purposes. Maliwanag na o this is parang there's a path or journey o yung tatahakin mo landas ay maliwanag at magbibigay ka din ng kaliwanagan sa iba. Parang kang may pakpak no? Na you can fly pero hindi ibig sabihin may pakpak ka talaga, na ibig sabihin na pwede ka makapag-travel, walang limit na yung kasi there's travel naman dito, walang limit yung pwede mo ma-achieve o mapuntahan, no? Kasi yung ibon malaya naman makalipad yan kahit pupunta ng ibang bansa, no? Kahit mangawat pa siya pwede kasi makatawid siya ng dagat. Nakakalipad minsan naisip ko gusto ko maging ibon kasi para makapunta ako sa iba. Nakakasyan. Ang saya siguro. Joke lang. Tapos i-vlog ko. I-vlog ko. Oo, talawin. Actually, maging ano ka din Queen of Diamonds, Queen of Hearts, Crossroad. Ito na yung papasukin mong paso, maliwanag. Protected yan kasi tutok yung liwanag, protektado ng God, no? Hindi ka dito tatakak sa gantong path madilim na parang ang dami ng atake dyan, demonyo, evil. Dito ka na dadaan sa path na yan. And maliwanag talaga yun. Or maybe this is a place. Pwede ding place ito na masagana yung lugar na yan. Pupunta ka doon. At experience mo yung gantong lugar na yan ang view. May mga storage siguro doon. May mga ibon. Pwede din ganon. Or mamuhay ka ng alam mo parang wealthy, stable ka, secured financially. O makapag-negosyo ka doon. Pero pag negosyo, hindi naman yan mission from God. Okay? Yan, mission from God. Related sa mga spiritual teaching, gaya ng mga prophet and scribe, and mga mission from God pwede din kung kunwari ikaw yung sumisimula ng ibon dito na store ay magkakaanak pa kasi may baby yung store dito, so pwede din ganon. Ano pa itong inaantay mo na to na destiny mo? Yung makapag-heal ka, pupunta ka sa lugar, may mga bangka doon, baka may mga ano doon, may mga parang nagsasagwan nga tayo na may bangka doon at sasakay ka ng bangka, tinan nyo para sa tubig doon na nagsasagwan o palagi kang sasakay ng bangka o papunta doon sa lugar na yun, sasakay ka ng bangka, pwedeng ganon, or para makarating ka sa lugar na yun. O kung person yan, mahilig siya sumakay sa bangka, no? Kung ganyan ang destiny mo na may kunwari may purpose ang God sa inyo, kung kaya pagsamahin ng God, may mission ka together. O pwede din maging brave, maging courageous ka na mangaral, mag-share o mag-reveal ng truth from God, mag-share ng knowledges, kaalaman, yung ganun.
palagi ka sasakay ng barko, pwede din kasi ship naman dito. So, ano ba mangyayari sa'yo pag nag-umpisa ka na ng destiny mo? Ano mangyayari? Change, transformation, ano mga mangyayari sa buhay mo? King of Earth, may stable, hardworking ka, siguro sa paggawa ng pag-carry ng iyong mission, no? Maging hardworking, and then maging stable, secured, ganyan, reliable, a good provider. King of Earth, practical. Ano pa ang mangyayari sa iyo? Maging napakalakas, strong-rooted, grounded, rooted din kasi black dito, dominant yung black. Passionate, full of desire, and para may journey ka talaga na strong ka, ready ka na, siguro may mga pinadaanan ka na para dumaan ka sa mga tough challenges, para maging strong ka, may inner strength, inner stillness ka na. Yan. Pag mga ganyan na merong plano kasi will continue yung maka-experience ka ng pagbabago, change, hindi lang sa buhay mo, kundi sa sarili mo, sa iyo mismo. Ma-realize mo lang, ma-notice mo, ibang-iba ka sa dating ikaw. Kasi binabago talaga ng God, o tinatransfer ng God yung mga ginagamit niya sa kanyang purpose. Basta ganun siya. Ganun yan. Yung related sa twin flame mo, pero yun daw, papangasawa mo ata yan kasi may bahay naman dito eh. Mag-umpisa kayo ng relationship o maging close kayo sa isa't isa, ano mangyayari kayo sa inyo ng twin flame mo pa? Maliban dyan. Hindi na maging defensive. Kung naging defensive ka o siya, or both of you, sa relationship, o natakot na ma-in love, or kung nakarelasyon mo to dati, na naging defensive kayo sa isa't isa, hindi na kayo defensive. Basta gano'n. Kung natakot man kayo ma-in love ulit, dahil na trauma o nadala kayo sa relationship, sa mga karmic ninyo, hindi na kayo matakot, hindi na kayo makaramdam yung nakaramdam kayo na kailangan maging protective sa sarili nyo, depensahan yung sarili nyo. Ganon ba? So, hindi na kayo maging defensive, no? And, anong next move kaya ng twin flame mo na yan towards you? Next move niya towards you. May dito, talikod. Yan ang next move niya towards you. Pero clarify ko to. What's with the 8 of Cups here? More clarification pa with the 8 of Cups dito. Yan ang next move nyo towards you. Tatalikod. Lalayo. Tatalikod. Talikuran ka niya. Hindi siya mag-reach ba? No? Ayaw niya mag-reach. Yan ang next move niya. So, walang next move, no? Para tatalikod to sa'yo. May mag-end. Mag-end yung gusto ka niya. Baka ganun. Hindi. Mag-end yung may ma-destroy, may mag-end. Mag-end yung power dyan. Mag-end yung inseparated.
yung in separation kayo or yung separated kayo, yung hindi kayo magkasama, yung hindi kayo close, yung hindi kayo, yung situation na hindi pa kayo na-unite, yung ganun, yun ang mag-end. May pagtalikod, may paglayo. At hindi na daw makapag, hindi mag-take ng risk yun ang next. More clarification on the full here. So, hindi nga mag-take na action, hindi mag-risk. Pero mag-end din daw yan, no? Yung in separation kayo or yung hindi kayo close or you're not together, yung hindi kayo na-unite. Yan. O maybe pwede din na tatalikuran niya yung yung kung saan siya na stuck. Pero towards you, meron tatalikod siya towards you. So, ibig sabihin, there's new beginning pa rin. Baka manipulahin lang ito ng devil or ng mga kung ano mang kampo ng kadiliman kay ganyan. Pero, okay lang yan. Pero yun tayo mapangasawa mo. Or, based dito sa dito. And meron pa nito, sinundan pa niyan. So, malaki yung possibility na yan talaga mapangasawa mo. Yung twin flame mo. There's a new beginning pa rin naman. And then, ano pa, next move. After this, ano pa next move ng twin flame mo towards you? Pero you know what, guys? Huwag kayo mag-rely sa tarot reading. Sa kung anong next na mangyari sa inyo ng person nyo. Kasi collective ito. Depende na yan sa inyo kung makaresonate kayo o hindi. No? Kung ba for inspirational purposes lang ito. Hindi kagaya ng vision na from God. Okay? Kung ano pinakita ng God. Ewan ko lang kung lahat may nagkakaroon ng vision. Sinasabi ng iba, hindi daw sila nagkakaroon ng vision from God. Yung iba naman nagkakaroon ng vision galing pa sa Holy Angel. Malalaman niyo pag God kasi, di ba katulad sa Bible, yung mga prophet, yung nagkakaroon ng vision from God. Ibig sabihin, may mga messages from God. May pinapakita, may na-reveal yung God sa kanila. May mga sinasabi through vision. Parang siyang panaginip. Yun talaga, makarely ka talaga na totoo yun kasi vision from God eh. No? Yung vision from God. Ito kasi, lalo collective ito at mga parang for inspirational, just take it as for inspirational purposes na lang. So, kung sakali na hindi man mag-take na action, yung person ninyo sa inyo, in-expect ninyo na may twin flame kayo, huwag nyo kasing palitin ang mundo ninyo. Ganon. Para dumating yung the one. Kasi the more na may mga nakasalamuha kayo, maraming tao, the more yung chances na makita nyo yung alam nyo yung tao na fit sa inyo, na may chemistry kayo, na magkakasundo kayo, baka yun na yung forever nyo, isa na dun sa mga makakilala ninyo, diba? Hindi na limitan nyo yung sarili nyo yung mga kalubilo o makausap ng ibang tao, lalo sa mga wala pang partner dyan. Yung nag-antay lang ba ng the one daw na in-expect na yung past person nila, yun na yung the one. Hanggang sa tumanda na lang, hindi nagkaroon ng partner kasi inantay si past person, yun pala meron na iba, wala nang balak bumalik sa kanya. Mga ganun ba? Dahil napanood sa tarot reading, hindi nyo din itong tarot reading eh. Kasi mabasihan talaga kasi collective ito guys. No? Lalo
Collective to dito sa akin. Kaya yun ang advice ko. Yan. Pero kung sakali may person na sinabi ka na itong tao na to, ang mga katuluyan mo, o kung si Jesus Christ man sabi, o anghel yung angel na sinent ng gana, ito mga katuluyan mo. Gano'n ang sinabi. Ito ang dapat mong makatuluyan. You're meant to be together. Din yun na yun. Kasi mismo from God yun yung mensahe na yun. So pag through vision, sa vision mo, yun na yun. Gano'n lang yun. Sa akin, walang sinabi sa akin yung God na may nakatadhana o nakatakda sa akin sa vision ko na person. Wala. Ewan ko lang sa iba. Basta walang ganun. Basta wala. Wala eh. Namagawa ko. So, ayan. Maring yung asawa ko. Kasi siya yung kasama ko eh. Kami yung dalawang nagkatuluyan eh. So, maring siya na yan. Yung tinakda na agad sa akin. Actually, thankful ako sa asawa ko eh. Kasi, isipin niyo, nag-iba yung mukha ko ha. Dahil sa disit ng iba. Tapos may mga, alam nyo na, may mga nagawa kong kalokohan. Dahil, may gumawa nga ng witchcraft sa akin. Pero, mga chat-chat lang naman yun eh. Basta ganun. Sa kabila ng mga ganun. Kapag hiwalay pa ako sa kanya, ganun. Ay, matyaga siya sa akin. Diba? Napaka-thankful ko pa rin. Kasi, kahit maliliit na bagay, thankful ako. Kung anong meron. Baka yung iba, lalo kung nagpresenta sa vision ninyo, para ginip yung vision na kunwari kung merong pinakita ang God, no? O kahit anghel na sinent ng God, o kahit Jesus Christ na sinabi sa vision niya, itong tao na to nakatakda o nakadestin kayo magsama, hanapin mo to, kung kilala mo na yan ang makatuluyan mo, di sure talaga yun. Ako doon talaga nag-base sa vision. Ako makuha niya dito mga guidance, advices, spiritual teaching, truth, no? Correction, warning. Of course, ayaw na marami ng ganyan, no? Tao pa. Ayaw na mga tao ng truth from God. Ayaw na mga tao na ma-expose ngayon. Lalo kung may mga ginagawa silang mga pahain. Lalo kung masapol sila. Sabi nila, ay, judgmental. Akala mo perfect. O, diba? Ganun naman sila. Gagawa sila ngayon ng deceit. Lalo kung ma-evil yan. Attacks. So, related sa twin flame mo, ano pa ang next move ng twin flame mo towards you? Next niyang gagawin, action. Ano next action niya towards you? Ano pa? Sabayin ko na to. What? This is positive success. Gawin kanyang malakas.
o maging goal-driven, maging positive, bold and daring, na mag-offer ng, maging positive siya, optimistic, na mag-offer ng ring. Kung yung gagawin niya towards you, pwede pa maggawin kanya malakas, positive, inspired, goal-driven. Next move niya, pwedeng kung next move niya ay towards you, gawin niyang positive, successful. Clarify natin. Gagawin kanyang positive. Yan ang next move niyan. Hindi. Gagawin kanyang, o kaya lang talaga, yung positive siya and optimistic and bold and daring na mag-offer ng offer niya sa'yo. Mukhang hindi pa. Hindi. Gagawin kanyang successful with the sun here. Let's see. Hindi. Gagawin kanyang gagawin niya towards you. Next move niya towards you. Mag-succeed to na makapag-offer na mabigay yung singsing sa'yo. Baka gano'n talaga, no? Ay! Yun pala yun. Mag-succeed siya na maibigay niya yung singsing sa'yo. Kasi yung singsing agad. Para nagmamadali na magkaroon ng partner, no? Gano'n. Baka. Kaya gano'n. Baka plano niya na talaga yan. Na mag-offer yung singsing sa'yo. Maibigay na yung singsing sa'yo. Ganon. May sing-sing. Ibibigay siya sa'yo. At may faith to, guys. Kaya magsasucceed to kasi may faith. O may faith siya, no? Na mag-succeed siya. May faith to. Siguro palagi nalangin to. May faith sa God. Yan. Kaya tutulungan siya ng God. Kasi may faith siya sa God. Baka monk to, char. Pero yung mga monk, you know what? Hindi si Jesus Christ ang sinasamba nila, diba? Hindi yung God na tatay Jesus Christ ang sinasamba nila, diba? Diba? Mga Buddhism yung kanilang religion eh. Meron pa ako napanood yun, guys, na like sa Thailand, iba yung kanilang relihiyon eh. Sa India at China, ano pa ba yung ibang lugar? Basta yung may mga monk. Hindi yan sila, hindi si Jesus Christ ang Diyos nila. Hindi yung tatay ni Jesus Christ ang God nila, basta ganun. Meron daw na meron ako napanood pero parang slide lang ba. So umpisa lang pinanood ko na yung monk na parang hineld siya or parang tinuring siyang saint, santo. Siyempre sa kanilang relihiyon, ganoon. Bago siya namatay. Pero napunta siya sa impyerno. Bakit? Magtaka kayo. Kasi nga, hiwalay siya kay Jesus Christ. Kahit, parang tinuon yung buong panahon niya sa panalangin, pag-meditate, di ba? Kahit na napaka-religious na hindi kasi si Jesus Christ at hindi tatay ni Jesus Christ ang sinasamba nila. Kaya dapat parang kung sa spiritual pa ma-educate itong mga to. Parang there's spiritual blindness sa mga taong yan. Kawawa naman.
Kasi ganun ang kinalakihan nila. Ganun ang kinalakihan nilang relihiyon. Na-mislead sila. Na tricks ng enemy sa maling relihiyon. Ganun. Basta, ganun yun. Haba lang. Kapon ko atan panood yun. May faith daw to sa God. Nang kapag communicate sa God, itong person na ito, yung twin flame mo, nananalangin. No? Nanalangin sa God at may faith siya habang nananalangin siya. Namadala ka niya dito sa lugar na yan. Baka ganun ba? Gusto ka niyang madala sa gantong lugar. Na siguro para makapag-rest, makapag-heal ka, ma-heal ka na, maging peaceful yung isipan mo, buhay mo, mamuhay ka ng peaceful, healthy, masaya. Hindi ka ba maging masaya sa gantong lugar na tahimik? Masaya. Lalo kung may mga parang dyan, parang may sapa, dito, ewan ko may sapa dito. Basta bandang mga, yung mga parang magubat, or sa nature talaga. May mga ibon doon sa lugar na yan. Gusto ka niyang dalhin doon. Yung siguro pinapanalangin, dalhin ka niya doon para makapag-heal ka siguro. At makapag-rejuvenate at makapagpahinga. Kasi anong gusto niya makapag-heal ka? Tingnan natin ha. Oo, gusto niya makapag-heal ka. Makapag-rest, makapag-rejuvenate. Ganon. Bakit caring ba siya sa'yo? Nagkikare siya sa'yo? Oo, nagkikare. Ewan ko, saan ba yung nauna dun? Oo, ito na una. Nagkikare siya sa'yo. Nagkikare siya sa'yo. Kaya gusto ka nga niya ma-heal. Yan. Gusto ka niya ma-heal. Ganon yung tao nagkikare. Affectionate. Kasi kung hindi yan nagkikare sa'yo, hindi yan affectionate sa'yo, wala yung pakialam. Kung stress ka, kung naka-experience ka ng anxiety, kung inatake ka, kung may sakit ka, kung hindi ka gumagaling, kung hindi ma-relax yung isipan mo, kung hindi ka makatulog paggabi. Ganun. Sa akin, kahit ganito yung mukha ko, basta makatulog ako paggabi, okay na yun. Grabe ginawa sa mukha ko ha. Ang layo sa mukha ko dito, guys. Pero okay lang. Sila naman, dusa sila sa impyerno kasi witchcraft ginawa nila. Forever sila sa impyerno. Iba sa kanila nagkaramatan na pinatay talaga ng gadoy. Kaya hindi kademonyohan ginagawa nila. Gusto ata nila sila yung maganda, angat, lamang. bawal may mas malamang, may kapantay. Basta ayaw nila na maayos yung mukha ng iba. Ayaw nila makita na healthy yung iba. Ayaw nila makita na masaya yung iba. Ayaw nila na confident yung iba. Greedy, selfish ang mga klase ng tao. So, ayan. Ito na lamang for collective reading.